Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ang ating i-analyze ay ang mga matindihang laban na nagmula kay world number 1 Magnus Carlsen dahil sinalihan niya ang title Tuesday ng early edition at late edition. Pareho siyang nakarating sa championship at 2 games po na puro championship. Dito sa early edition, championship with Nakamura at sa late edition, ang pinili ko doon, laro niya kay Hans Smoke Niemann. Dahil yan talaga ang talagang gustong abangan ng marami no? Hans Smoke Niemann palagi Okay, bago natin simulan ang ating pag-a-analyze ay ito po uli yung puzzle natin for today's video hatid sa atin ng Internet Chess Club. Okay, pwede nyo pong ilapag din dito ang inyong mga kasagutan. At sa mga wala pang Internet Chess Club, ang link po ay makikita nyo lamang sa description below. Click nyo lang para makapag-create na kayo ng account para magkaroon na kayo mga kamadyas. Alright, ang ginawa dito ni Magnus nag B4 polish opening. Grabe sa level na ito. Wala nang tumitira ng B4 pero B4 ni Magnus. Ano ka Magnus, hindi naman bata ang kalaban mo, sinaka yan. Nag E5, inatake ang pawn B4, A3 dinipensahan, nag D5, ayan, dinominate ka agad ni Naka. O kumbaga sa isip ni Naka, binabata-bata mo ko ha. O, Bishop B2 threat ang pawn, nag Bishop D6 depensa, nag Knight F3 atake, Knight D7 depensa, and nag C4 ginambitan. O, pero bookline pa rin yan, nangyari pa yan Pero itong capture, yan po ang novelty. Wala na sa libro. Dahil ang old line ay C6, maintain lang yung pagkakaganda ng sentro Yan, may gumawa nun. Pero etong D takes C4, novelty by Naka. Nag-Knight C3, Knight F6, E3, ayan, para babawiin na. At nag-Knight B6. Okay. Knight A4. Alright, para mawala yung knight at mabawi na talaga ng tuluyan yung pawn sa C4 at nag-Queen E7. Pinababawi na. Kinapture-capture at pinabawi na nga. Nag-castling, D3, E4. Binasag kagad ni Naka. Kinapture-capture and nag-Queen C2. Okay, Bishop F5. Yun nga, kaya ako napatuldok kasi pag Queen C2 parang tempting na magbi-Bishop F5 talaga Bishop D3, ayun, nabad mo ba dito si Magnus? Dapat daw po ang tira ay castling lamang. Huwag na palang intindihin yan. Ha? Talaga? Paano kung gumanon? Ay, oo, may Queen C3, threatening matchas. Oo, baliwala pala yung discovered attack na yun kasi may tempo. Ayun, may threatening matchas, di naman makakain yung tore. Okay. So, pero nag-react agad si Magnus, Bishop D3, Bishop G6, nag-castling, Rook A D8. Okay, syempre kailangan mag-develop. Ganun din naman ang puti. Rook F E8. So ready na po ang mga tori ni Naka. Knight D4. Knight D4. Ano idea? Gaganon yata. Papatayin yung bishop. Parang ganon. Pero dito mga kamatsas, simple lang naman itong tinira ni Naka. Pero in love ang computer engine. Nag-Bishop E5. Oh, in love ang computer. Brilliant baka magsi-C5 mamaya. Yun. Pero, nag-F3 lang, paalis sa knight. Dito po mga kamatsas, hindi pwedeng capturein yung libreng knight. Baka mamaya matakam ang puti. O maging tanong nyo, may ganun kasi. Check, tapos queenless. Okay, di pwede yan. Kaya ang ginawa dito ay, nag-F3, knight F6, and then capture, and E4. Ayun mga kamatsas. And then nag-C5. Knight E2. Capture muna sa B4, capture sa E5, and then ganon. Okay. So dito po, masasabi kong slightly better sa pawn structure si Magnus. Kasi dalawa ang double pawn ni Naka. At nag-G5. Ayun na nga. Para mawala na yan. Mag-G4. Queen C3. Lakas ang loob dito ni Magnus makipaghamon. At tinanggap ni Naka ang endgame na resultang ganito. Naku, patay ka Naka. Grabe. Ang pangit pa naman ng pawn structure. In-underestimate niya yung kakayahan dito ni Magnus. Mamaw sa endgame yan. Mamaw to. G4, E5. Ala, lilipad pa yata. Rook D5. Okay, kumounter. Capture, and check. Gumanon. At dito, FG7. So, magpo-promote, no? Kailangan munang pansinin yan. FG4, Rook B4, and H3. Okay, dito po mga kamatsas, kitang-kita sa evaluation bar, equal. Pero, akalain nyo, nagkapisakan ito.
Ano? Grabe. Nagkapisakan ito. Talagang Pilit Boys team member and founder talaga itong si Magnus eh. Grabe. Talagang dead draw na to kung tutuusin talaga oh. Oh. Akalain nyo nagkapisakan to? Paano nangyari yun? Grabe. Yun! Ayun. Pag King G7. Parang normal na normal. Parang walang mangyayari. Pero meron na pala yan. Dapat daw ang tira ay Rook D7. Para equal. Yun lang. Pagtira ng King G7, biglang pagtira ng King E3, ubus pa bigla. Oh, ang laki ng lamang kagad. Rook D1, ayun. Teka muna, bakit ganun? G5 pala muna. G5! Nag-gets ko na yung idea ng endgame. Kumbaga ma-exchange ito, magkakaroon ng 2 connected pass pawns. Oo nga, tapos makaka-behind naman yung Torre, talo talaga. O kasi 2 connected pass pawns yan eh, gagapang yan pag na-exchange na yung G-pawn eh. O, gets ko na yung idea, ang galing. O, Rook B5 gumanon, G5. Okay, and then ayun. So mangyari naging 2 connected pass pawns. Wala. Pagka ganito mga kamatyas. O, talo talaga yan. Talo. Yan o. Di makagalawan Torre pag umiwas yan dito, kakapturin lang eh. Samantalang uunti-untiing lingkisin yung king ni Naka. Hanip talaga. Grabe Magnus. Equal na equal yun. Napilit. Unbelievable talaga, no? Okay, mga kamatyas. Nag-champion si Magnus sa early edition. Ngayon naman, dito naman tayo sa late edition. Black naman dito si Magnus kay Hansmoke Niemann. Ayan, dito matindihan ito mga kamatyas. Ano? Kaya ito yung napili ko eh. Pag nalusutan ni Niemann, champion si Niemann. Pag si Magnus nanalo, alam na kung sino nag-champion. Nag-E4 si Niemann at nag-G6 si Magnus. Sa mga nagtatanong po magkano premyo dito pag nag-champion ka, $1,000. Biri mo, weekly kung champion ka, may $1,000. Mahigit 50,000 sa ating yon. Grabe, budget na pang isang buwan yon. Isang linggo lang yun, mag-champion ka lang. Pag magaling ka talaga, boy. Ayan, nag-C3 at tinira ni Magnus yung kanyang weapon na Pirch. Pirch ba ito o modern? Modern. Ayan, Gellier system. Kung C6, may pa-Pirch yun eh. Pero nag-Knight C6, so modern defense na. Nag-H3 para walang Bishop G4. At dito nag-Knight F6, develop, threat ang pawn, Bishop D3 at nag-E5. Ayan, para i-encounter kagad, no? Yung may pressure kagad sa sentro. Castling lang. Castling at nag-Rook E1, Rook E8. Kinulos na ni Niemann, Knight B8 bumalik para magmamaneuver yan. Ililipat yung Knight sa C5. Nag-C4, A5, at dito nag-Knight C3, Knight A6. Okay, pupunta na po sa C5 yung Knight. Nag-A3, ayan, para naman mamaya pagka nag-Knight C5, Bishop C2, maka-Rook B1, preparasyon po yung A3 para mapaalis yung Knight sa C5. So yan po yung idea ng A3. Bishop D7, Bishop C2, nag-H6. Ayun, teka muna mga kamatyas. Ayun, novelty yung H6 dahil ang old line ay Knight H5 ang old line. Okay, pupunta dito sa F4 ano, pero H6 para walang Bishop G5. Rook B1, ayun na, inaabangan na talaga yung lundag ng Knight. Papaalisin na talaga oh. Knight H7, para ang idea mag-F5 naman si Magnus and then nag-B4. F5, sinabayan dito ni Magnus. Okay, pero binadmuban po ang tira niya. Mas mainam daw ay Queen E7 o capturein muna ito. Capture. Ayan, o kaya Knight F6, pinababalik si Magnus. Ano? Grabe, ayaw ng computer yung plano ni Magnus ha. Nag F5, C5, yun lang mga kamatyas. Blunderacious ang ginawa. Bakit gumanyan? Malaking questionable talaga yung tira na yan sa computer. No? Dalawa eh. Blunderacious. Dapat daw po tira ay capturein yung pawn F5, capture, and then mag-Knight E2. Ayan, sa mga nag-aaral po ng chess ngayon, ano, ito ang mas mainam na gagawin. Para gaganon kasi yan eh. Aatakihin yung pawn F5, mga ganon. So pagka imagine niyo po Knight G3 pag nag-F4, magda-Knight E4. No? So yun po yung teknikan. Pag nag-E4 naman, magda-Knight D4. So may ano eh, inaabangan talaga ng mga yoka babs na yan yung galaw ng pawn eh, pagka ganun. O, pero
Balik tayo sa ginawa ni Niemann. Nag C5, kinapture ang B4, and then pinagka-capture lang ni Magnus. Kumbaga nagtaka siya, bakit gumanon? Capture, sacrifice pawn kung tutuusin eh. Bishop E3, B6, and then nag-knight D2. Ayun, parang maliwanag na nagpakain lang talaga ng isang pawn si Niemann. Knight B7, umiwas na si Magnus at ilalagay naman yung knight sa D6. At nag-knight C4, inabangan yung knight, capturein nga naman, then may bitin yung black sa B6. Paki-imagine nyo po, pero maporma man, bad move sa computer. Dapat daw ang tira is E takes F5 pa rin. Grabe pala yun. Ano? So balik tayo sa knight C4. Nag-F4, good move. Aba! Talaga nga naman. Capture. Knight D6. Ayun. Dapat naman daw dito ay, talaga ganun? Ala, mahirap magawa yan. Lamang ka na nga ng isang pyesa, ibabalik pa. Capture sabay, Rook A3. Mahirap. Very complex at mahirap itong linya na to. Unang-una, pwede rin capturein yun, no? Pagka kinapture yun, may ganun. O yan po mga timplahan, pero etc. mga kamatyas, malalim. Mararim. Sabi nga ng Chinese. Knight D6, capture at nag-bishop A4. Ayan, gusto ni Hans Smoke ay palit-palit na. Quality up na. Bishop F8. At, quality up ba? Hindi pala. 2 pieces for, for a rook. O, knight C5, pupunta doon. Pero maganda pa rin ang position ni Man, ano? Maganda pa rin yan, no? Ganda ng knight, oh. Knight G5, capture, and the Rook C1. Mukhang pupwesto doon. King G7, Rook C6, Queen D4, Queen to Queen, Queen C2, ilag lang, Rook B8, threatening Rook B2. At nag-Rook E2 para di maka-Rook B2. Pero, considered blunderacious dahil sa laki ng evaluation bar na itinalon pabor kay Magnus. Dapat daw pontira is Queen C3. Ayun, okay. Dahil nag-rook, ayun, oo nga, sige po, pakiguess nyo nga ang napakagandang decision dito ni Magnus. Di ko rin akalain may ganun. Simple lang pero ang lakas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ang ganda, Queen A1 check, King H2 and then Rook B1. Ayun, tusok sa H1. May ganun na pala, unstoppable. Only move G4. Para sa akin, only move yan. Bakit ano ba ibang tira? Kinakapture na lang ng computer. So G4 and then nag-Rook H1 at dito po nag-resign si Niemann. Grabe, last minute nagkaganon pa. Bakit nag-resign? Kasi dire-diretso na po O bush! Grabe. Sa makatuwid bagay, si Magnus po ang nag-champion. 2 editions. Magkano nakuha niya kagabi? Hanggang kaninang umaga. $2,000 US. Imagine niyo $2,000 US. 100,000 mahigit sa atin yun. Isang linggo niya lang. Isang upuan niya lang. Grabe, no? Pag magaling talaga sa chess, grabe talaga. Ang dali ng pera kay Magnus. At ayan po ang kabuuan nitong Titled Tuesday report natin. At anuman po ang inyong suggestion, saloobin, masasabi sa ating inanalyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.